dismayed, whate'er betide, God will take care of you. Beneath His wings of love abide, God will take care of you. Maayong hapon sa tanan. Welcome gid sa aton nga prayer service diri sa Dawn Baptist Church Iloilo. Kag pasalamat kita sa Ginoo sa biyak sang kasakuon kag sang limitasyon ayhan sa aton nga pagginawig sa sining mga tinion. Makapadayon kita sa gihapon sa pagsimba sa iya. Aton nga himuon ang pamalandong sa pulong sa Ginoo. Una gid bisan pa ang pag-amba sa mga ambahanon nga makalipay sa aton nga mga tagipusoon kay labi na gid makadayaw sa Ginoo. Bisan pa ang pangamuyo naton. Pinangamuyo ay sa isa-isa. Labuton naton ang aton nga mga kauturan sa Ginoo. Bisan pa ang ari sa sulod sang pungsod kay bisan man ang sagwa man sa pungsod. Kabay pa ang Ginoo gid magaupod sa aton sa sinin naton nga simba sa iya sa mga tion. Ang Ginoo gid pakighambal sa aton paagi man sa iyang pulong nga pagdalon sa iyang alagad sa siniman nga hapon. Kabay pa ang Ginoo gid magupod sa aton kag sa aton nga pagsugod sa sining hapon mag-aamba kita sang mga ambahanon gid. Kag aton ini ambahon nga bug-os talos sa aton tagatagsa ka tagipusoon. Blessed day to everyone. Salamat sa Ginoo sang privilege liwat nga makalagad kita sa iya. In spite sang mga nagakalatabo sa aton nga palibot, but then ang aton nga pag-alagad sa Ginoo nagapadayon paagi man sa aton nga pagpamalandong sang iyang pulong bisan pa sa pinangamuyo ay kag sa pagdumdumanay sa isa. Kag subong sa aton nga pagpadayon sa pag-alagad sa iya magakanta kita sang isa ka ambahanon. Ambahanon nga makadayaw sa Ginoo, makalipay man sa aton mga balatyagon, kag magaisa sa aton mga hunahuna kag tigipusoon sa pag-alagad sa iya. Kantahon naton ang ambahanon, O rejoice in the Lord. God never moves without purpose or plan when trying His servant and molding a man. Give thanks to the Lord, though your testing seems long. In darkness He giveth a song. Oh, rejoice in the Lord, He makes no mistakes. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. I could not see through the shadows ahead, so I looked at the cross of my Savior. Instead, I bowed to the will of the Master that day. Then peace came and tears fled away. Oh, rejoice in the Lord, He makes no mistakes. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Now I can see testing comes from above. God strengthens His children and purges in love. My Father knows best, and I trust in His care. Through purging, more fruit I will
as humans, we are full of mistakes. But thank God, because He is the Lord of Lords and the King of Kings. He never made a mistake even a single time for us. We know that God makes no mistakes. Let us sing, God makes no mistakes. My life I give to you, O Lord. Use me, I pray. May I glorify your precious name in all I do and say. Let me trust you in the valley dark as well as in the light, knowing you will always lead me. Your will is always right. I know God makes no mistakes. He leads in every path I take along the way that's leading me to home. Though at times my heart would break, there's a purpose in every change He makes, that others would see my life and know that God makes no mistakes. And when someday in heaven above I see His dear face, may I then be counted faithful as a runner in this race. But now I'm trusting in the Savior to show me the way. In His righteousness He guides me as I seek to please Him day by day. I know God makes no mistakes. He leads in every path I take along the way that's leading me to home. Though at times my heart would break, there's a purpose in every change He makes, that others would see my life and know that God makes no mistakes. Every man on earth is given just one life. Every life on earth is but a vapor. It appears, then it's gone, with a record of what's done. Then we stand alone in the judgment seat of Christ, God's holy Son. We must all bow down at the judgment seat of Christ. We must give account for the things we've done with our lives. I will live my life for Jesus.
name, will I hear God say, "Welcome home, my child, well done, my faithful one." We must all bow down at the judgment seat of Christ. We must give account for the things we've done with our lives. I will live my life for Jesus Christ, so that in eternity my life will be gold and silver and precious stones. We must all bow down at the judgment seat of Christ. We must give account for the things we've done with our lives. I will live my life for Jesus Christ, so that in eternity my life will be gold and silver and precious stones. Gold and silver and precious stones. Good day everyone. Welcome diri sa aton Facebook Live diri sa Dawn Baptist Church. And sa gihapon ang inyong alagad Pastor Mike Tonete. Sa gihapon dako ang akon nga kalipay nga sa gihapon kita nagapadayon sa pagtilipon sa hindi lang sa aton nga simbahan sa Bonifacio Drive kundi mismo kamo sa inyong mga panimalay. Amo nang pinakadako nga bagay nga natabo man sa aton sa piyak nga hindi kita makatipon sa aton nga simbahan sa Bonifacio Drive, pero kay kamo nagatipon sa inyong mga panimalay. Dako nga bagay ina tungod kay naglalapta kita, nag-expand kita sa tagsa ka distrito sa bilog nga syudad sa Iloilo ayhan sa iban pa nga parte sang probinsya sa Iloilo. Nagatipon kamo kag kabay pa magpadayon magpinangamuyuay kita sa isa kag isa kag sa gihapon saktagon nato ng buluhaton diri sa Dawn Baptist Church. Kag sa gihapon ako nang ginaagda kag ginhangkat ang pagsakdag ba naton sa aton nga syudad diri sa syudad sa Iloilo, ang aton nga mayor, kag aton mga opisyalis pakadto sa mga barangay ninyo nga diin nasakupan kamo. Bulig kita to stay at home and we can find ways nga sa kundiin mangin mapuslanon kita. Hindi lamang nga maglantaw sa social media kundi mismo man magpamalandong kita. Tumdumo nato ng mga kauturan naton nga iban niya ara sa ospital, ang iba na stranded, dumdumo naton sila sa pagpangamuyo. May mga himata kita, and let's remember also our frontliners, the doctors, the nurses, the police, the military personnel, the barangay tanods nga ara on na ara gid sa frontline. Yes, morning and evening ara sila. Let us pray for them to keep them safe, and also sa isa kay gisa sa aton man, most of all di kita magkalipat sa aton nga Dios nga buhi ara gid nagabantay sa aton. God bless you, God bless us all. Salamat sa inyong pag-tanaw sining video, ining video message program ini sang Dawn Baptist Church sa paghatag sang encouragement sang aton nga mga kauturan kag kung sino man ang nagatanaw sining mga video messages. Busa nagapasalamat gid ako sang Dawn Baptist Church nga naghatag man sa akon sang pribilehiyo nga makadala sang pulong sa Ginoo. Sa dili pa kita magapadayon, magapangamuyo anay kita.
Amay namon nga langitnon, salamat sini nga aga nga imong ginhatag sa amon. Nagapati kami nga paagi lamang sa imong grasya kag sang imo nga kaluoy sa amon. Nga tubtub subong ari pa kami nagapadayon sa among mga hilikoton kag nagasadig kami Ginoo nga ikaw man magasustain sa amon sang amon nga mga responsibilities sining adlaw. Kag ikaw man panalangin magahatag sang imong bugay sining nga mga pulong nga amon pamatian halin sang kasulatan. Amon inigin pangayo sang ngalan ni Jesus nga among Ginoong Manluluwas. Amen. Ang aton nga text sini nga aga ginkuha naton sa 1 Peter chapter 5 verse 6 pagkadto sa 7. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time, casting all your care upon Him, for He careth for you. Isa sa mga sitwasyon nga daw masubo gid nga ma-experiensya sang isa ka tawo, amo ina ang balatyagon nga daw wala sang nagasapak sa iya, wala sang tatap sa iya, wala sang nagapalangga sa iya. May nakita ako nga isa ka videos, isa ka testimony, usa ka survivor, 25 years old, sang balatian nga cost sang gitawag nato COVID-19 nga isa sa mga challenges, isa sa mga struggles nga iya ginatubang while he was staying in the hospital was the feeling of loneliness. Kaya nga daw laka lang nga magpalapit sa iya ang mga doktor, kag kung mga nurses man magpalapit sa iya, amo lang na kung may mga instruction sila, pero ang iya nga mga relatives hindi gid makapalapit sa iya since the time nga na-admit siya to, kag pila ka adlaw nga nagastay siya to, kag ang subo pa gid kay birthday niya. So he felt so alone. Kag hamak mo na nga amo na ang imo nga sitwasyon. In fact, sang iban nga ay nakasurvive, ang tubtob na lang makuhaan ikaw sang imo nga kabuhi. Wala gid sang imo nga mga minahal sang kabuhi nga makapalapit sa imo. Bangod lagi kay ang balatian nga amo na kadelikado. So daw ka subo ina nga sitwasyon kag kabay pa nga hindi man ina matabo sa aton, kag amo ina nga aton inigin paninguhaan gid no nga malikawan nato ina nga mga sitwasyon. Apan sang aton nga kabuhi may mga amo gid ina nga mga daw masiling nato very depressing situation sang aton nga kabuhi. Bisan kung kisa wala kita sa mga balatian, pero daw amo nang ang aton nga ginabatyag. May isa ka tao nga ginsulat niya kung ano gid ang iya nga experience mahanungod sini, kag mabasa nato nina sa Psalm, no? Sa Psalm 102:4-7. Isa ka psalmist iya gin-record ang iya experience about a feeling of being rejected, a feeling of being alone. Kag siling niya diri sa verse 4 pagkadto sa 7, my heart is smitten and withered like grass. Wow, no? Ang iya tagipusoon daw kumot, no? Gagig kumos, no? Ang iya nga tagipusoon. Kag ang iya nga balatyagon daw parehas ang hilamon nga nalaya, no? Nalayos. So siling diri, so that I forget to eat my bread. Bisan ang iyang appetite, apiktuhan, no? And then verse 5, by reason of the voice of my groaning, my bones cleave to my skin. Bangod sang iyang balatyagon daw ang iyang gin pamatsyag niya daw ang iyang bone, no? Nagatapik na sa iyang skin. Ginbatsyag niya ang pain, no? Kag literally hindi lang physical pain, pero iyang emotional pain. Kag dinhi sa verse 6 nga siling diri, I am like a pelican of the wilderness. Tiyang pelican niya
ang habitat nga sini no sang akon gamay nga research, usually ara ni siya sa mga malapit sa mga tubig, mga lake abi kun mga dagat abi. Amo na ang iya nga usual nga habitat, but this pelican is one who is in the wilderness. Daw hindi gid bagay no ang iya nga sitwasyon nga diin ara siya. Kag siling diri sa verse 7, I watch and am as a sparrow alone upon the housetop. Ang sparrow ni daw, it's a picture sang isa ka tawo nga nagaisahanon kag ka-lonely. Kag siling diri isa ka sparrow ara sang ibabaw sang atop no sang isa ka balay. So inimong aton nga sitwasyon kung hindi kita mag-aman, hindi kita bantay bala ngaton nga mga balatyagon, kung kisa daw ka hindi lang nga boring, kung kisa daw ka depressing man, tiyamak mo na daw isa ka bulan nga daw wala ka sang obra, ara ka lang sa balay, hindi ka man kagawas, hindi ka kakadto, kundi ka maglagaw-lagaw. Di daw, kung kisa daw maka-question ka man bala, ka magasiling ikaw nga, ano bala ang tinutuyo sa Ginoo sang ako nga kabuhi sini. Apan isa ka encouragement, no? Isa ka makapabakod sa aton, no? If we go back to the scripture, siling diri, He careth for us, no? He careth for you. He cares for us. Kag ang tense nini is this is a present tense, no? Hindi niya past tense, hindi niya future tense, kundi this is present tense, meaning this is a present reality. Kag ang application hindi nga para kahapon, o ang application hindi ni para sang buwas abi, but the application of this is the now. This is for the present. Meaning this is a present reality. Bisan ginsulat ini ni Apostle Peter about 2,000 years ago, yet until this time, this is a present reality. That's why sang nag-study sini, siling nila this is a continual or continuous care of God para sa aton, no, nga mga anak niya. So God cares for us. Amo na ang kamatuoran, so that sometimes maka-question bala kita, makapamangkot kita, what is God doing during this time? What is He doing? What is He trying to accomplish? Kag isa ka bagay nga dumdumon tagid, no? Hindi gid kita malipat. What God is doing? He is caring for us. For this 1 month that we are locked down, hindi kita makalakad, kundi kita gusto makadto, we have to remember, God cares for us. God is caring for us. That's why the Word of God tells us we must learn to cast everything to Him. We must learn to entrust everything to Him. Literally the word casting is to throw, no? Meaning that as if we are trying ihaboy ta sa Ginoo kung ano ng mga balatyago naton, no? Because God cares for us. Many promises in the scripture, makita naton ang pagtatap sa Ginoo sang aton nga kabuhi. Siling diri sa Luke chapter 12 verse 6 pagkadto sa 7, are not 5 sparrows sold for 2 copper coins, and not one of them is forgotten before God? But the very hairs of your head are all numbered. Do not fear, therefore, you are of more value than many sparrows. So daw iniya nga mga bersikulo daw o mga dinalan sang kasulatan daw kung pinminaton nga balik-balik, daw maging cliche na lang, but this is the truth. Kag ang impact sini nga mga pulong sang Dios waay nagakadula nga kung gintatap sa Ginoo ang mga bagay nga daw less of value, no, sa aton, how much more kita nga mga anak sa Dios, how much more kita nga mga gintugas sang Dios. So
amo ina ang aton nga pandumdumon, no? That is the reality, isa ka bagay, isa ka truth, kamaturan nga aton dumdumon sini nga mga tinion that God cares for us. But then aton makita diri ang isa ka tawo nga self-sufficient, ang isa ka tawo nga proud, will not really think about, coming to the Lord. Ang isa ka tao nga daw naga-believe sa iya kaugalingon, daw wala siya, wa ina siya value sang gitawag naton prayer. A proud person will not give importance to prayer. So, siling diri sang 1 Peter chapter 5, no, verse 6, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. So amo gali na. The truth is, God cares for us. But then, may epekto ini sang aton or may effect ini sa aton nga kabuhi if we learn to humble ourselves. If we learn to bow down before the Lord and recognize that apart from Him, why gid kita sa mahimo. That's why siling diri, humble yourselves therefore under the mighty hand of God. This is an expression of dependence upon the Lord. Amo ini ang key sang kadaugan or ang key sang aton access sang resources nga ginaman sa Ginoo para sa aton. Siling diri sa 1 Peter chapter 5, no, verse 5. For God resisteth the proud. Sa aton pa ang resist, ang word dira nga resisteth, no. It means God puts a stumbling block. No? For God resisteth the proud. He puts a stumbling block for one who is proud, but giveth grace to the humble. So sino lang ang makabaton sang grasya sa Ginoo? Sino lang ang tao nga buligan sang Dios nga maka-experience siya sang bulig sang Dios, sang strength sang Ginoo? Amo ining tao nga humble sa iyang kaugalingon. So this is not the time to be proud. No? This is not the time to be proud about what we have. Anuhon mo na ang imo nga mga butang kung lapit ka na mapatay. No? So this is not about the time to be proud about our accomplishments. Ginalaw sa Ginoo ini nga mga sitwasyon sa aton nga kabuhi to remind us that we need Him. We need to depend upon Him. So this is the time to humble ourselves and commit everything to God. So siguro ginalaw ini sa Ginoo sang aton nga kabuhi nga may mga sitwasyon nga amo sini to remind us that we need to completely depend upon the strength of God. Kaya kung kisabala, kung nadamo na kita sa mga accomplishments, kung damo ng mga ara sa aton nga possession, kung kisadaw nagabugalon ang aton tagipusoon, ang aton nga mga attitude, that's why may mga sitwasyon ihatag ang Ginoo sa aton to make us humble so that we can go back to Him in prayer. We can surrender everything to the Lord and express or manifest our dependence upon Him. That's why ang promise sa Ginoo sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Amo na yung promesa sa Ginoo. Kaya mo man ang ginhambal diri sa 1 Peter 5:6, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. God will answer our prayers. God will meet our needs in due time, only if we learn to humble ourselves. So mga utod, mga abyan, kumusta ang aton nga mga tagipusoon? Kumusta ang aton attitude?
kabay pa we spend more time in the presence of God sining lockdown or quarantine time nga we learn to be sober. We learn to bend our knees before God and seek the face of God. Kung may mga bagay dira nga i-surrender naton sa Ginoo, kung i-change naton, kinahanglan nga liwaton naton, aton ihatag sa Ginoo. Because God is reminding us that truly apart from Him, we can do nothing. Kag that includes also sang aton nga kaluwasan. Bisan ano nga paninguha naton, aton nga maayo nga binuhatan, apan atubangan sang Dios. That is just like filthy rag. Kinanglan nga saligan ta si Kristo nga aton personal nga manluluwas. Kinanglan nga aton patihan siya, aton siya batunon nga aton personal nga manluluwas kay siya lang ang aton. Siya lang ang namatay para sa aton dito sa cross, kag siya ginlubong. Kag after 3 days, siya ginabanhaw kag siling sang pulong sa Ginoo. He who believes has eternal life. So, bisan sang aton kaluwasan, we need to depend on the Lord. Because way gid kita mahimo para sa atong kaugalingon, pagpaagi lamang sang gahom sa Dios. Damo gid sang salamat. 1 Peter 5:7 says, "Casting all your cares upon Him, for He careth for you." Ano ang rason nga mahadlok kita? Ano ang rason nga magkabalaka kita? Kang Ginoo nagahambal, siya mag-upod sa aton. Siya ara sa aton. Kag siya mag-upod sa aton bisan diin man kita padulong. Aton kantahon, How Can I Fear? When shadows fall and the night covers all, there are things that my eyes cannot see. I'll never fear, for the Savior is near, my Lord.
kauturan, dako gid ang aton nga pagpasalamat sa Ginoo nga sa tion nga kasubong sini may ara gid sang Dios nga amo ang pamati sa aton nga mga pangamuyo. Kag sa sini nga tion para sa aton nga pagpangamuyo, luya gid naton dalon ang tanan nga mga concerns nabaw na gid sa tanan kung paano ang Ginoo magpalapta pa gid sang iya nga pulong sang ebanghelyo sa tion nga dako gid ang kinahanglanon naton tanan. Magapangamuyo kita. Ginoo, salamat sang tion nga kami makapalapit sa imo. Hindi namon Ginoo sang una sa praktikal nga paagi maintindihan ang pray without ceasing. Pero salamat Ginoo nga sa sini nga tion gintudloan mo kami that every time ang mga concerns, ang mga messages nga mabato namon, Ginoo nagagawa sa amon pangunahuna tagipusoon ang pagtawag sa imo. Salamat Ginoo nga ang mga tawo mo sa sini nga tion makatipon maski sa ila Ginoo nga mga balay kag kung diin man sila Ginoo para sa pagpangamuyo. Salamat Ginoo sa imong pulong nga amo gihapon Ginoo ang nag-encourage sa amon. Salamat sa imong presensya na maski sa sini Ginoo nga mga tinion kabalo kami nga may Dios kami nga indi gid magpabayat kag indi gid magtalikod sa amon. So ginadala ko sa imo Ginoo ang tagsa-tagsa sa amon. Kabay pa Ginoo kami mangin magmalapit pagid sa imo. Kabay pa Ginoo nga pinaagi sini makatuon pagid kami kung ano ang ginatawag nga magsalig sa imo, magkapyot sa imo. Ginoo ang mga nalisdan sa sini nga tion labuta sila Ginoo. Mas Ginoo ang mga nagamasakit Ginoo sa sini nga tion. Ayhan sa mga simple lang sang una nga mga sore throat o kun ubo. Sini Ginoo nga tion daw nagalabot sa amon pong nauna Ginoo ayhan kung ano ay hana ang matabo kag natabo sa amon. Sa mga naga-go through Ginoo, labi na gid sa mga kasubong sining mga symptoms nga amon nga mga kauturan, ikaw Ginoo magalabot sa ila. Kabalugid kami. Ginadala namon sa imo Ginoo si Pastor Fidel, nagapangayo Ginoo ang iyang simbahan, ang iyang Ginoo nga family nga sa pagpangamuyo. Kabay pa Ginoo nga ikaw mag-take care sang imo nga alagad. Kayong tagsa-tagsa Ginoo sa amon. Labi na gid Ginoo man sang amon man Ginoo nga nagapangayo sang prayer request man. Labi na gid Ginoo ayhan sang sini nga mga symptoms naglabot Ginoo sa kay Ayet, kay Pastor Tan, sa ilang Ginoo nga bata. Ginoo kabay pa Ginoo nga pagasabton mo, pagapamatian mo ang amon nga mga pangamuyo. Lord, keep safe sa amon Ginoo nga mga frontliners. Labi na gid Ginoo ang kinahanglan gid mag-ubra ang ara Ginoo sa hospitals, ang amon nga mga doctors. We're praying for them. Our nurses, kang tanang Ginoo nga mga frontliners. O Ginoo, as we keep ourselves safe sa among mga homes, Ginoo ini sila. They have to brave their way to make others, to serve others. Lord, keep them safe. Salamat Ginoo nga ikaw ang amon nga Dios nga amon nga mapalapitan. Salamat Ginoo nga maski sa amon man nga bahin, amon Ginoo nga madala ang tagsa-tagsa Ginoo dira sa imo. Pamati kami Ginoo. Lord, not only heal us, heal our land. Ipalapta pagid Ginoo sa paagi nga waay kag hindi naon maintindihan ang ebanghelyo, the good news nga dira sa kay Kristo Jesus. Labuta kami Ginoo sa imo nga kaluoy. Preserbara kami Ginoo ning amon nga pagpangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. How can